possible financier, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavez Singson. Teka, ba't yun sabing nabayaran? Anong sabihin nabayaran na? Sila nabayaran. Heto nga ho, ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update PH. Bumuwelta na ho si Manong Chavit, si Attorney Perdi Topacio, dito sa mga aligasyon na insider ni Ramon Tulfo. Kasi dito mga kapatid, nakakatawa ho ito eh. Possible financier daw ho, si BP Sara, si Kong Pulong, at si Manong Chavit. Dito, sinabi po kasi ni, alam niyo na itong mapanira ho, ito nga hong binugbog ni Raymart Santiago, nagpapapansin na naman ho sa social media. Kaya dito mga update, pakinggan ho natin ito naging pahayag ni Manong Chavit na isa hong fake news ang pinagdadadakdak ni Ramon Tulfo. Kasi nga daw, may mga bayad daw hong tao dito. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel mga ka-update, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga ka-update, rekta na ho tayo. Usap niyo yung Montulfo, bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal ko lang din nakita, matagal ko lang din nakausap si Montulfo. Pero kilala ko. Oh, totoo ba to? Nasa listahan kayo. Financier daw Dala kayo. ko nga eh. Yung linista niya. Maglilistahan kayo. Ito, dala ko lahat. Well, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Anong sabihin? Ibig sabihin, like, mga iba nandito. Like Romeo Pocis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Matran, Capdado, Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavez Singson, Rodante Marcaleta, Rolando Olamit, alias Mong, possible financier, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavez Singson. Teka, ba't yun sabing nabayaran? Anong sabihin nabayaran na? Sila nabayaran. Yung may naglabas na ito, yun ang bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulfo ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo na bayaran ha. Yung una na nagsimulat ito. Anong sabihin ng nasa listahan na bayaran na? What exactly No. do you mean by that? Isa rito o dalawa, kunyari lang kasama. Pero bayad na siya. Sabihin na bumaliktad na? Oo, nabayaran na. Lumalabas na, sumusuporta pero parang insider. Kaya yung mga iba naman, hinihangan ako ng perang pilit, ayaw ko. Parang inulit, para siguro, pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavit. So, marami rin ganon. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Oo, may humingi. Andyan po ba sa listahan? Wala. Wala dyan? Hindi ko alam. Siguro naman, may listahan ko, hindi nyo alam mga Si Ramon naglalabas nito eh. Oo. So, nakita ko rito, isa rito, dalawa na bayaran. May plano. Go, when you say nabayaran, Kunyari, tumanggap po sila? Kunyari na oposisyon, para the last hour, babaliktad siya. Suporta kay BBM. Parang DPA, parang penetration agent, parang gano'n. Nabayaran ng admin, ibig sabihin. Yes. So, in other words, meron diyang bumaliktad. Meron. Pero hindi ko masabi. Kung sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. Saka wala naman kami, hindi ko kilala yung mga iba eh. Ilan po kilala Hindi ko nyo kilala yan. Si Romy Pocis, kilala ko. Orly De Leon, hindi ko kilala. Benjamin Magalong, matagal, years na kami din nakita. Nagkita lang kami, palagay ko, nagkita lang kami sa isang okasyon na wedding. Johnny Macanas, hindi ko kilala. Gerald Bantag, hindi ko kilala. Colonel La Chica, hindi ko kilala. Colonel Leonardo, hindi ko kilala. Colonel Mertran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, minsan ko lang na-meet. Vic Rodriguez, hindi pa kami nakita muna nung tinanggal nung before election. Nung tinanggal right after election, hindi kami nakita. Mike Defensor, years hindi na kami nakita. Rodante Marcoleta, after election, hindi ko na nakita. Marcoleta. Gob, sorry. Alias Mong. Ang ibig niyo sabihin po, may dalawa diyang trumaydor sa grupo ninyo. Pero ang tanong, I suppose, yung tanong na marami is, ano ba yung grupo po ninyo? Is your group pushing for an overthrow? Is it pushing for withdrawal support? Paano kami mag-meeting ng gano'n? Hindi ko kilala itong mga ito.
Ang kilala ko lang dito, nababilang lang, Romy Pokis or Benji Magalong. Ayun, nabanggit niyo si... Defensor lang. Defensor Tomasio. Well, actually, Gov, No, it's depends. a very long list and Mike. there are a lot of names. Pero taking a look at it face value, ano po ba yung nakikita niyong connection niyo sa isa't isa or Well, common ang denominator? nilabas nito, parang tinatakot ng mga tao na alam namin ang ginagawa nyo. Kaya parang maging totoo, parang linagyan pa si Mayor Benji Magalong na to be confirmed. Sabihin nila na kinukonfirm lahat, na nag-confirm na sila lahat. Panakot nila ito sa mga tao. Kayo dati, Gov, no? About ghost projects in Ilocos. Naglabas na kayo ng... Ilocos Sur. Ilocos, sorry. Norte. Ilocos Sur. Norte. Norte. Ilocos Norte. And at around that time, yun nga, tinatanong kayo ng media kung ano pa daw gusto nyong gawin at masama daw yung loob nyo kay BBM. So where do you stand right now? Are you over that ill feeling towards BBM? Ang hiningi ko lang para magkaroon ng kredibilidad si Presidente, unahin niya yung Ilocos Norte na probinsya niya bago magbintang sa iba. Iyon nga mga kabit, tama naman ho itong sinabi ni Manong Chavit na unahin niya yung Ilocos Norte, yung lugar ng anak niyang si Sandro Marcos, hindi yung kung saan-saan ho sila nag-iimbestiga. Nasa Davao yung mga investigador ni Marcos Jr. Nasaan po ba yung baha? Nasa Cebu. Lagana po, lalo na dyan sa Luzon. Diba, lagana po, pero saan sila nakapokus? Sa mga Duterte. Pilit ho nilang sinisiraan, pinapabagsak. Yan ho yung tutok na tutok sila. Kaya nga itong si Manong Chavit, natatawa na lang dito sa ICI. Bakit hindi unahin ng ICI ang Ilocos Norte? Diba? So that magkaroon siya ng so credible siya magsalita. To blame others. Unahin niya yung probinsya niya. Yun lang hiningi ko. Up to now, hindi inimbestigahan. Sabi ko sa ICI, imbestigahan nyo, mapunta na kayo sa Ilocos Norte, yun lang hiningi ko. Dahil napalit na pensing ko sa Senate, linampasan yung Ilocos Norte. Tapos may may sinadya ka lang, nalampasan mo. Wala. Ilocos Norte pala yun, number 30. So, nagsara na. Is that why you're joining the rally? Yes. Gov, itong request Dahil niyo. sobra na kasi. At kung meron man lahat ng administrasyon, may problemang ganito. But this is the biggest. Isang lang ito, isang department lang. Isang issue lang. Pero almost all department. Actually, Gov, this call of yours to investigate Ilocos Norte, or to start with Ilocos Norte, weeks ago pa po yun. Since then, what have you found? May proof na po ba ng mga ghost projects? And did you communicate this po to the ICI? Ano pong naging response nila? It was created by the President himself. Pinipigilan nila yung mga napagsalita doon Pinipigilan nila pag may nasabi na nabanggit na, huwag nyo ilagay yan. Yan, isa pa ho yan mga ka-update. Yan nga hong ICI kasi, sinuhubang gumawa yan. Di ba ho, si Marcos Jr. Kaya pag may binigay ko hong papeles dyan na against ho sa kanila, o sila ho yung mapagbibintangan, mapag-iinitan yung admin ni Marcos, mga ka-update. Siyempre, sasabihin ho ni Marcos Jr., dadaan pa ho sa kanya yan. Sabi niya, uy, huwag niyo isali yan. And tulad ho ng sinasabi ni Manong Chavit. Kaya oras nga po, itong si Manong Chavit, nagbibigay ho siya ng mga ghost project dyan sa Ilocos Norte, pinapasa dyan sa ICI. Pinipigilan lang ho. Kasi nga ho, decoration lang ni Marcos Jr. yan. Pinapakita ho nilang may resibo sila, may ginagawa ho silang trabaho. Pero pag sila ho yung tinatamaan, umiiwas ho sila. Umiiwas ho sila sa sakuna, mga kabit. That I'm sure. Sino pong pumipigil, Go? Sa Chairman Chairman Reyes. And have you tried to reach out para po magsumbong sa kanila or wala nang point? Hindi ko kilala Siya sabi ko uli ngayon, imbestigahan nyo Ilocos Norte at isama nyo mga media para walang takipan. Ayaw galawin up to now. So ngayon sasabihin ko ulit, wag na kayong lumayo, pupunta sila sa Davao Ilocos Norte muna para tulungan natin ang Presidente para sabihin natin na credible lahat ng sinasabi ng Presidente, malinis sila doon. Walang gumagano, walang pupunta. Proven na sa Senate na linampasan na Ilocos Norte. Sorry, Go, balikan ko lang po yung sinabi niyo earlier. ICI head si Justice Andy Reyes po ang Yes. pumipigil sa mga
Sino po? Sa mga witnesses? Na Meron nagsabi sa akin na pinipigilan sila doon. Wag mo lagay yan. What do you mean, sir, na wag mo ilagay yan? Wag mong pag-usapan isama. yan? Hindi, Wag mong banggitin yung yan? pangalan na yan, wag mong banggitin. Ganon kadiretsahan? Ganon kadiretsahan na don't Yes. mention that name? Yes, don't mention that. And sino po yung kumukumpas? I understand, hindi nyo masasabi, pero baka Sige, pwede yung bibigyan ng clue. Pag mag-imbestigahan, mapipilitan ako. Di, wala pa naman, ano eh. But now they're saying that the ICI will make public the hearings. I hope. Matagal na sarado eh. Dapat, bakit yun sinara? Bakit ayaw pakita? Yes, sir. Dahil I'm sure, dead sure, na pinipigilan yung mga gusto magsalita na iniimbestigan nila. I get to go, pero my question is, kung ngayon ibubukas sila yung hearings to transparency at public hearings, edi kung ano yung kung ano yung ayaw ipabanggit noon, maaaring lumabas ngayon. Yes, siguro. I doubt kung bubuksan pa yan. And yung Senate, sabi nyo, ang feeling nyo rin is nilalaktawan nila yung probinsya ng Ilocos Ang Norte. liwanag. Nung may-mention lahat ng probinsya, 29, 31, 32, 33. Timo na, may nalampasan yata, number 30. Ilocos Norte yun. Ilocos Norte. Nagsara na. Wala na. Sarado na up to now. O yun nga mga kabit, malinaw ho, pati nga dyan sa Senado, sila School Bukol, sila Ping Escalera, nilalaktawan ho yung Ilocos Norte. Tulad ho na sinabi niya, yung mga probinsya, 29, 31, 32, 33, 34, 35. Nabanggit ho ba yung 30? Hindi ho. Halatado ho, pati dyan sa majority, pinagtatakpan yung baho ng Ilocos Norte. Di ba? Cambio ko ng konti. I get what you mean po. Sabi nga ninyo, hindi nyo kilala lahat ito, so it cannot be a plot involving them. Di ba? I get that. Number Pero two, bang plot na hindi ko kilala yung mga tao? okay. Ako hindi ako marunong magsinungaling. At ulitin ko, isa lang ang salita ko. Number two, gusto nyo mas komprehensibong investigasyon involving lahat. Yes. Okay. We get Unahin that. natin ang Okay. presidente para mag-credible siya na magbintang. Hanggang saan sa tingin ninyo? Inyong pananaw, hanggang saan naabot dapat ang investigasyon na ito? Aabot ba ito sa Pangulo? Oo. Kung totoong investigasyon. Bakit niya pinoprotektahan ng Ilocos Norte? Bakit pinoprotektahan niya ang pinsan niya? Sinasabi ng lahat ng tao na yun ang mastermind. Kung yun ang mastermind, bakit niimbestigahan? Bakit niya siya lumabas? May balita nga noon na siyang star witness. Wow. Sige nga, gawin niyo yan ako. You're talking about Martin Romualdez? Yes. I'm Star asking, witness daw. but I'm asking po about whether tingin nyo ay aabot ito doon kay Pangulong Marcos. Ito ba'y dawit ba sa tingin nyo? Ako sinabi ko na yan noon. Dahil ang liwanag eh. It is his command responsibility. Ayan mga kadik, mismong si Manong Chavit nga, nagulantang nung narinig niyang nagiging star witness itong si Tambal Islo. Kung totoo nga naman po yung pag-iimbestigahan nila dyan sa flood control, bakit hindi niya nga naman imbestigahan si Martin Luther King? Tsaka ito, sinabi ng nag-i-interview ko sa kanya, kung dawit ba si Marcos? Malinaw ho, na malinaw nga, maliwanag pa sa sikat ng araw na mismong si Marcos Jr. may kinalaman ho dyan sa flood control. Diba? Ginagago lang ho nila yung mga tao. Pinagmumukha ho nilang tanga. Pero ang katotohanan po, milyon-milyon Pilipino ang may alam na sila ho ang nakakaalam o sila rin ho yung nandyan. Pinapaikot-ikot lang ho nila. Pilit ho nilang iniiba yung usapin, yung issue. Inililihis ho nila sa kanilang mga pangalan. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Being the commander-in-chief, command responsibility niya lahat to. Ang nangyayari ngayon. Well, that much is clear. Yung mga ibang nasyon, nangyayari nire-resign. Resign. But is there any particular project where he's directly involved from what you see? Alam niya lahat yan. Pero kung wala siyang alam, bakit tuloy-tuloy yan, pag-upo nila, tuloy-tuloy yan? Like for example, ni Diskaya. First year na pag-upo, nandun na sila. 3 years lang na pag-upo ni Presidente Bongbong, 31 billion ang nakuha nila Diskaya. Makakakuha ka ba yan kung wala kang kapit sa taas? Ako, contractor, ang tatay ko, contractor ako.
Never ako nakatikim ng mga ganun. O di ba? Iyan pa nga ho yung mag-asawang Diskaya. Dinawit nga ho nila si Martin Luther King tsaka si Saldico. Isipin ho niyo yan, 31 billion ho yung nakuha nila. Imposible nga naman kung wala silang koneksyon diyan sa gobyerno. Kaya napaka-imposible. Kaya mga ka-update, isunod ho natin itong si Attorney Perdi Topacio kung saan natatawa na lang ho sa mga aligasyon nitong si Ramon Tulfo, na alam nyo na nga man po mga kabdik na isa daw ho si BP Sara, si Manong Chavit sa mga nagbibigay ng pondo dito na para daw siraan yung gobyerno ni Marcos Jr. Pakinggan na lang ho natin itong si Attorney Perdi Topacio. Well, pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensore. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Montulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So, we take these things with a grain of salt. Okay, he seems to be very sure sa kanyang mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Well, ang haka-haka ko dyan he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong batayan para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition, or sedition, inciting to rebellion, or rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa pagmi-meeting, ano po? Ay opo, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Merong in charge sa pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security, para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra-constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan at walang karahasan. Ayun na nga mga kabdi, na ito nga po sa naging pahayag ni Attorney Perdi Topacio sa paparating na 16, 17, 18. Ngayon pong rally, bali next week ho yan, or yan, ilang araw na lang ho mga kabdi. Peaceful rally ho yung gagawin. Oras na magkagulo na naman ho, tulad nga ng nangyari, anong araw ho yun? September 21 ho ba? Ibig sabihin ho nun, may nanggugulo na naman po na tinatanim nang hindi ho natin alam kung sino. Diba? Kaya imposible na naman pong may manggulo na naman dyan. Pero pag oras na nangyari ho yan mga kabit, tanim na naman ho yung mga ganyan. Diba? Ayun. Ang official po na pagsisimula ay 16. Yung 15 po ay ingress o paglalatag. Magsiset up po roon entablado, LED wall at mga iba't iba pa pong mga accessories na kailangan po sa isang public assembly. Before we talk about that, isang question lang po. Do you have anything in common with everybody in that list? Meron po ba kayo nakikita na pagkakapare-pareho ng pananaw sa politika? Opo, the common thread that runs through all of us there ay our disgust, our extreme disgust dito po sa nangyaring tinatawag na floodgate o flood control scandal, sapagkat kung titignan nyo po yung amounts involved, talagang mind-boggling. I cannot wrap my head around those amounts. And to us, we believe that it is the greatest thievery ever, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Yan mga kabdit, isa pa ho yan. Hindi naman ho gagawin ng INC kay OJC, yan pong JIL, yung ganyang pagrarally against the government, kung hindi ho sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Million, billion, trillion ho, yun nawawala. Isipin ho din, 3 araw ho silang magsasagawa na rally. Iba na ho yan mga kabdit. Oras na ho yan para bumaba sa pwesto si Marcos Jr. Diba?
Pag ganyan ho mga ka-update, libo-libo o baka umabot pa ho ng milyon yung tao sa oras na iyan, sa araw na iyan. Dahil nga yan po mga ka-update, laban ho yan, hindi sa gobyerno, laban ho yan sa mga magnanakaw na politiko, sa mga korap na politiko. Yan ho yun. Ayun. So kilala po ninyo lahat ng mga pangalang naroon. Yung mga colonel po ay active pa or mga retirado na po? Ang mga retirado po yun, sapagkat kung yung mga nasa active service po, ay may mga limits po, bagamat hindi po sila tinatanggalan ng karapatan under Article 3, yung Bill of Rights, ay may limits po kung paano nila i-exercise yung kanilang freedom of expression. So, mga retirado po yun. Yung iba po actually, first time kong nakita, mga retirado po yun. Yung iba po actually, first time kong nakita nung kami ay nag-organizational meeting. Ngunit, what I can assure our people is that wala pong pinag-usapan doong destabilization, walang pinag-usapang violence, walang pinag-usapang mga armas, at walang pinag-usapang ibang bagay na gagawin, kundi maghayag lamang ng saloobin na I believe is common with a lot of our people na talagang gusto na nilang tuldukan itong mga anomalyang ito. Last question, sir. Sa palagi po ba ninyo ay posible ang revolutionary government? Meron na po bang parang tipping point na maaaring yan ay clear, imminent? Hindi naman clear and present, but imminent. Po yan if you are saying, ma'am, na yung revolutionary government such as that which happened in 1986. Katulad nga po na sinabi ko, naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP na we are against any extra-constitutional regime change. Kung magkakaroon man po ng change in government, it should be within the parameters of the 1987 Constitution. Ayaw po nating lumabas sa 1987 Constitution. Okay. Maraming salamat po sa Ayun na nga mga ka-update, dahil nga dyan sa paparating na 16, 17, 18, mukhang kinakabahan na. Ito ang kampo ni Marcos Jr. kasi matindi ho yan, malawakan. Kung hindi po aabot ng milyon, 3 araw ho yan, panigurado at panigurado. Mapapakain na lang din ng wet tax itong si Ramon Tulfo. Dahil isa pa ho yan sa nakikigulo-gulo ngayon, para nga naman hindi ma-focus yung tao dyan sa issue ng flood control. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video kung saan mga ka-update, may komento, reaction kayo dito kay Atty. Perdi Topacio, kay Ramon Tulfo, kay Manong Chavit, pag-usapan ho yan natin sa comment section.